Rap Battle League nandito ngayon sa Cainta Gate 2 Semifinals. Tayan, Dangal, Massive, mag-ingay! Yeah! Yo, shoutout sa mga sponsor namin. Kala Local, Willard TV, mag-subscribe kayo doon. Siyempre, Massive Records. At sa kanan ko, galing Pasig, Santolan, represent, mag-ingay para kay Lennox! Yeah! Ang ganda ng araw pag ikaw ang makikita, talagang walang nakakaalam kung gaano ko kasaya. Lennox, shoutout lang pala. Nakalimutan. Galing Huwag na. At sa kaliwa ko, Caloocan represent, mag-ingay para kay Ichad! Yeah! Padalos-dalos iyong pag-isipan, lahat ng iyong hakbang, para pagkatapos di mo pagsisiyan at sa mundo walang hadlang. Yo, Itchad, Batang Kankalo. Shoutout sa Cruz Classic. Sa kasama ko si Grace Zamora, girlfriend ko. Thank you. Yun, nag-usap na sila na hindi na magko-coin toss. Unang babaanat, Ichad! Yo, game. Yo, siya, si Lennox Garcia. Ang kauna-unahang komedyanteng battle MC. Paano ko nasabi? Kasi mga jokes niya, naririnig ko na nung elementary. Komedyante since birth. Miski mga magulang niya walang nagawa. Paglabas pa lang ng sinapupunan, pagkakita ng kanyang magulang, yung mga magulang niya biglang natawa. Hoy! Comedy boy! Yan lang ba kaya mong gawin? Ang tanong yung pagpapatawa mo hanggang saan ka kayang dalhin ang magkampiyon sa tournament? Ha, talaga ba? Sa lahat ng jokes mo, yun ang pinaka nakakatawa. Eto, magkakakampiyon, gamit mga jokes na walang sense, pues sisiguraduhin ko ngayon na wala nang susunod pa kay Ryan Rems. Sige, magpatawa ka. Hanggang lahat ng tao iyong mabudol, sa pagsulat ng jokes iyong oras i-google. Pero kung usapang pagpapatawa lang, pre, mangangailangan ka pa ng tutor. Kasi iba pa rin yung taong nagjo-joke lang sa taong merong sense of humor. Sabi ni Ryan at Odeng, malupit daw yan. Muntik na nga ako mapakwit. Sa sobrang lupit niyan, akala mo amos sa kwait. Tapos top tier sa flood. Talaga, walang duda. Pues pag nilampasok ko to ngayon dito, malamang bumaha ng luha. At panigurado, puro fat jokes lang bit-bit netong tanga. Kesyo bundat, mataba, at may malaking bodega na dala. Kitang-kita na nga eh. Hindi ka pa ba nakahalata? Oo, may malaking bodegang dala. Senyalis lang yun na may kalalagyan ka. Kaya kung ako sa'yo, gayahin mo na lang si Benjo at mag-focus ka sa reels. Para pag kumita ka sa Facebook, matulungan mo yung nanay mo magbayad ng bills. I-content mo lahat ng mga tropa mo sa bundok. Tapos sesendan na lang kita ng stars gamit suntok. Ito'y brutal na panggagago para sa mga katulad mong pabibo. Sarap mo lagyan ng black sa ulo na parang sinik makino. Sabay kutos magkabilaan, naramdam hanggang sintido. Hanggang umamoy ang mukha mo't magmukha kang si Santino. Dapat ba maging proud ka? Kasi kaya mo magpahalakhak? Gago, mas masarap pa din kapag yung natatanggap mo palakpak. Kaya maging flexible ka, boy. Para sarap battle, hindi pumalpak. Kasi walang kwenta iyong ihahain kung isa lang alam mong sangkap. Karamihan sa mga rapper, nagpapakahirap para lamang sa kulturang to. Nagpupuyat, nagsusumikap, matawag lang na idolo. Tapos ikaw, pag ganyan-ganyan, dinadaan mo lang lahat sa biro. Gago, wala kang maluloko, seryoso kami lahat dito. Kaya sige, magpatawa ka na. Banggitin mo na lahat ng kalait-lait tungkol sa akin. Pero isipin yung mabuti. Yung nagpapatawa o yung pinagtatawanan. Ang tanong, sino nga bang talagang nakakatawa sa amin? Kalduan, game? Game! Sa wakas, natuloy na rin tong isang taon mo na tour na. Buti natuloy kasi kung hindi,
kukunin ko yung 500 na kota. Patpahinto-hinto tong liga. Nakakaulol. Tonsi, bawal mo na tong i-stop. Nag-stop na ako sa school. Massive game! Game! 6 years from now, itong mga ligang sinalihan ni Ichad. Una, Ekisan. Ang venue sa pinapagawang bahay ni Cerces. At yung liga malapit nang ibain. Sa kadahilanan, ngayon mo i-admit na yung bahay ni Cerces walang building permit. Pangalawang liga, ITES. Okay na sana, medyo maayos mga multi. Ang kaso, yung venue sa kusina nila Da Vinci. At ang huli, rap lines. Dito, medyo madilema at malabo. Paano yung venue sa tapat ng lababo? Kaya hindi kita kilala. Lahat ng sinalihan mong liga, walang views. Oo, wag mo akong niloloko. Sino manonood ng battle sa tapat ng lababo? Sorry to say, nasira lang 6 years mo na karir sa ligang palubog ang movement. Doon pa lang sa lababo na venue, alam mo na sana wala silang budget. 6 years ka bumatel sa loob ng bahay. Nanatili lang wak, nasa loob ka ng kahon. Di ka nag-think outside the box habang ako kung saan sa napadpad. Minahal ang kultura, kaya ngayon naging fame. Binigyan ng engagement and now married to the game. Sabi niya sa laban nila na Hex Magus. Shoutout sa mga tropa kong construction boy. Pero di ako construction boy. Wow, napakatindi. Oo, hindi ka construction boy, bawal dun mga buntes. Ano naman kung di ka construction boy, bakit kinakahiya mo sila? Ano ang iyong rason? Baka bitter ka lang kasi mas maputi pa sa iyong mason. Kung makatanggi sa construction, nakala mo ikaw yung boss pare. Piling arkitekto ka, kaya mo lang i-drawing tite. Tangina mo, Ichad, nakakaurat. Nakita ko yung blueprint mo ang nakadrawing burat. At napakataba. Lahat ng upuan kaya niyang sakupin kupal. Pag sumasakay siya ng tricycle, matic special. Sagabal ka sa computers dahil sa iyong katabaan. Pag sumasabit ka sa jeep, umaangat yung unahan. O baka mag-rebat, sabihin, di ako nagko-commute, may motor ako. Baka sapakin kita dyan. Balita ko, di mo naman kayang iliko yung motor mo kasi tumatama sa tiyan. Di mo naman kayang iliko yung motor mo kasi tumatamas. Di mo naman kayang iliko yung motor mo. Ulit. Di mo naman kayang iliko yung motor mo kasi tumatama sa tiyan. Di ba? Di ba? May yosi kang tabako, paano ang taba mo ang bilis? Mumapagod may langis, dayong batok, panayang kain kahit may habagat. Huling thank you mo dun pa sa sangyup, salamat. O baka sabihin mo rin, generic lang mga lines ni Lennox. Pwede mong sabihin sa nakaitim, pwede mong sabihin sa nakaputi. Ang punto, mga linya ko daw, pwedeng sabihin kahit kanino. O di ba puta ang baduy? Pag sinabihan kitang mataba, pwede ko sabihin kay Makoy, ganun ba? Oo, sa akin sila. Lahat tumatawa. Na parang gamot sa lungkot ng mga bata. At kaya nga, tinawag na generic, tinatangkilik ako ng masa. Time. Galing no? Galing! Lupit no? Mananalo ka kung palupitan ng kwento. Yo. Sabi niya sa mga nakaraan niyang laban, hindi daw siya babattle kapag yung kalaban hindi sikat. What? Bakit sino ka ba? Masyado kang patawa, alam nyo ba? Ganyan na ganyan linyahan ni Sinyo nung nagsisimula pa lang siya. Tanginan to, hayok sa kasikatan, masyado ang silaw. Kilala mo si Eddie? Eddie Wow. Eddie Wow. Tangina kasi, imbis na sa tae, gusto agad sa kalabaw mangibabaw na itong langaw. Gusto mo pala kalaban sikat dapat binatil mo si Araw. Pero hindi. Hindi si Araw. Kasi ang gusto niyang kalaban, si Dodong Saipa. Para lamang daw sa exposure. Manggagamit pa ng tao, oo, ganun siya ka-resourceful. Pes gusto mo na ma-expose, yung talagang makikilala ka, pre. Sa lahat po ng hindi nakakaalam ang tunay na pangalan nito, Jose. Di ba, Jose? Oo, real talk. At yun ang katotohanan hindi niya kayang itanggi at kahit magpakabayani ka man ngayong gabi, Jose, kamatayan pa rin kahantungan mo bandang huli. Jose na taga-Pasig, na sa Rizal nakikipagsabayan, pues katulad ni Rizal, mamamatay ka rin ng walang laban. Mamamatay ka rin ng walang laban kasi wala ka namang linyang tumatak. Kaya huwag kang feeling top tier, hindot. Ang natatangi mo lang na highlights ay yung mga an-an mo sa likod. Oo, may an-an sa likod. Kaya nga panay ganito yun ang damit. Irritable yung balat kaya para sa akin to dudikit.
Ano? Kailangan ko pa bang magdami ng kasintahan? Para lang masabing ako'y broke? Gabi, hindi ko na yung kailangan kasi halata nang matagal ka ng broke. Hindi ko na rin idamay kanyang nanay, pati tatay, para lang lumapit aking dila. Kasi ang pinapakita mo na katangahan siyang bahalang magpakilala kung kanino ka nagdila. Oo, di na kailangan pang magdami ng pamilya o ng mura. Sapat na yung pinapakita mong nakakasura. At patawad sa pollution kung magsusunod akong basura, isang plastic, mapapel at bulok sa kultura. Round 2 game. Sabi niya sa GC, Nok, sa'yo na yung panalo. Di kasi ako pinagde-day off ng boss ko. Pokin ang ina mo, anong paki ko sa boss mo? Nagdadahilan ka pa, para kang burat. Isang taon na yung semis, di ka pa nakapagsulat. Akala ko ba malakas ka? Di ba lagi mong sinasabi, partida, nagcho-choke pa ako guys. Bakit pag di ako nag-choke, edi yung kalaban body bag? Baka malibag. Hindi ako kagaya nila na pwede mong matalo kahit ikay nakakalimot. Oo, choker ka pero pinapaalala ko magaling si Lennox. Makakalimutin pero di mo to makakalimutan sa iyong damdamin na kahit di ka mag-choke Ichad, hindi ka mananalo sa akin. Oo, nakakalimot din ako. Pero mas malupit ka, all 3 rounds yung sayo. Puro ka kasi trabaho. 350 lang naman araw mo. Magretiro ka na sa construction, panay ka pantitrip. Lagi kang nakasiklib, wala ka namang sakit. Sabi niya, may grupo yan sa Cross Labels. Sa Cross Labels, sana all may labels. Ichad para kang motor, singles. Ano pangalan? Sa Cruz? Jesus sa Cruz. Ikay. Astig, may team song agad ang mga bugok. Ang malupit, sila lang ang gangster sa Superbook. Napaka-nonsense ng name sa Cross Labels. Tabalitaan ko rin, ikaw lang yung member. Bumuka, ikaw lang din mag-isa. Parang napus, pero sakto yan. Diyan kita papako sa Cruz. Diyan ita papako sa Cruz. Diba? Tumakbo ka ng lasalalan. Ang lala. Tumakbo ka pa, ilakad pa lang, hingal ka na. Magsisilbi ka sa barangay, balita ko, ikaw yung pinapabarangay. Wala ka nang ang budget, gusto mo pa maging kagawad. Pag kumato ka sa mga bahay, ang sasabihin sa'yo, patawad. Magseserbisyo ka, lagi kang galit at high blood. Magseserbisyo ka, lagi kang galit at high blood. Pati sa battle, sasabihin niya, ako ang pinakamagaling, ako ang pinakapalakas. Oo na, baka yung BP mo tumaas. Pag bigla kang inatake, sagot ka pa ni Tonsi. Ang masakit, ang ipanggagamot sa'yo, premyo ng massive. Diba, lugi kami dito. Pag inatake siya sa gitna, makukuha niya yung premyo. Makukuha niya yung premyo, diba? Naparoon niyo na ba yung DRD versus Ichad? Yung kalaban niya, kamukha niya. Ang liit, tas ang laki rin ng tiyan. Ang malupit, bigla silang nagbungguan. Panoorin niyo yun, napakatindi. Yung style clash nila parang bungguan na balde. Oo, parang mga fighters. Si Tonsi naman, sabog, tawa ng tawa sa inyong contender. Nagtataka siya, ba't daw nagbubungguan yung dalawang container? Tas inawat ni Tonsi. Hinawakan si Ichad sa ulo. Biglang inikot, akala niya gripo. Pero real talk, sinadya ako mag-pure jokes ngayon round 2 para masabi ko sa lahat na isa rin po akong komedyante. At pasin nyo ba, wala pang komedyante ang nagcha-champion. Sila Kilua, Saito, Sinyo, sila Husky, Husky Likram, lahat sila walang titulo kahit yung sa Kilua versus Diyos, si Kilua ang natalo. Kaya pasensya na sa lahat, isa rin po akong mahinang nilalang. Hindi kasi kaya mag-champion ng Joker eh. Ngayon pa lang, ipapakita ko sa lahat na di porket Joker, pagpapatawa lang ang kayang gawin sa mga tao. Kaya rin namin mag-uwi ng medalya, maging ang tropeyo. Kaya ngayon, alam mo na, kilala ko bilang Joker at di yun matatawaran. Pag sineryoso ko na, mas maraming magtatawanan, mali. Pag sineryoso ko na, kalaban ko maaalarma. Kaya Ichad, huwag ka masyadong makampante. Mag-umpisa pa lang ang totoong battle. Antayin mo yung round 3. Galing. Okay na. Okay na. Game, yet. Lupit, ang galing. Galing na. Yung banatan panggago. Hindi daw ako pinapayagan ng boss ko sa mga nakakakilala dito. Sa akin, 4 na buwan na akong walang trabaho. Tapos sabi nyo, tumakbo daw ako sa halalan. Yung banat mo na yun, ako yung napayehey. Tangina, nakasabay ko nga yung tatay mo, tumakbo sa SK.
SK sa mahal 40. Yo, game? Yeah, game. Good Kid versus Lennox. Yun ang inaasahan sa finals, mga brad. O sige, Tonsi, pagbigyan. Ikasama sa undercard. Bakit? Anong akala mo? May lugar sa torneo yung mga katulad mo na nerd? Gago, magkaka-award ka lang kapag merong battle for third. Magkaka-award ka lang pag merong battle for third. Bakit? Ito na ba yung bagong meta? Na kinabibiliban nyo? Pues palis yung meta mo sa aking metabolismo. Oo, mataba. Mataba. Pero hindi lalampa-lampa. Mas matanda. At least pumapalag-palag pa. Hindi katulad ng patpati na mukhang uugod-ugod na, halatang mahina sa pagkain at walang ibubuga. Sa payat niyang yan, healthy ba yan? Wala miski ubo? Walang sakit? Talaga ba? Kahit balat buto? Pues bibigyan ko to ng sakit gamit tong kamao ko. At hindi TB dahilan kapag sumuka to ng dugo. Kapag sumuka to ng dugo. At hindi TB dahilan kapag sumuka to ng dugo. Pasensya na. Tinatry ko lang mag-joke. Nakakapanibago, nakakamiss mag-joke. Oo, nakakamiss mag-joke. Diba? Yung mga last battle ko. Nakakamiss mag-joke. Yung tipong makakalimutan yung sulat. Tapos mawawala yung sounds. Pero 5 segundo lang yung sinayang ko. Sa kanya, 3 rounds. 3 rounds. Saka, oo, hindi para sa akin ang rap battle. At lalong hindi para sa'yo. At kaya lang ako nag-battle rap para mapunan yung curiosity ko. Oo, hindi ito aking passion. At lalong hindi ko talento. Kaya sampal sa lahat ng kasali kapag nag-champion ako. Karamihan dito, minamaliit ako sa kung anong kaya kong gawin. Oo, hindi raw magaling, ganun ako kung matahin. Eh di mahina na kung mahina. Sa inyong mga paningin, at least panis nasa semis nang hindi nakikitaan ng galing. Ang galing. Sabi niya, susukan ng TV. Susukan ng TV. Mukhang dugo. Bobo ka talaga eh. Parang ika-choke. Round 3 game? Game! 2018, naging guro to si Ichad. Sa elementarya ng lungsod ng sa elementarya ng lungsod ng Caloocan. Lumipas ang ilang taon, nagretiro. At sa battle rap, naging kupal. Kupal na rap artist, di ba? Kinupal nyo kami sa GC ng Massive. Kasama mo sila Da Vinci, sinabihan nyo ako, ikaw ba yung tinalo ni Luna? Ang aangas nyo, pare. Tapos pagpunta ng event, parang walang nangyari. Sunod ang pinuntirya si Oni. Ang galing. Pinagbantaan nila yung tao na magpupunta ng event. Bakit? Tinatakot nyo kami? Tangina mo, paalala ko lang, never kaming natakot sa inyo. At ikaw guro ka. At ikaw guro ka. Dapat marunong ka makibagay. Imbis tularan, ikaw pa nagiging sanhi ng away. Akala ko ba magandang impluwensya sa kabataan ng guro? Bakit ikaw ang namumuna sa gulo? Nakakagago. Nagtuturo ka ng edukasyon, di mo alam edukasyon sa pagpapakatao. At ikaw, di mo alam edukasyon sa pagpapakatao. Di mo alam edukasyon sa pagpapakatao. Siguro mga estudyante mo. Siguro yung mga estudyante mo, pinag-aaway mo rin. Sasabihin na ito ni Ulul, pas ka ba, suntukan daw kayo ni Dagul. Kung ikaw teacher ko, kukupaling kita hanggang mawalan ka ng value. Pag magre-recite ako, yung daliri ko nakapakyu. Sir, hanggang tamarin ka sa yung passion at tuluyan kang magalit. Tatago ko ballpen mong red, yung pan-check ng assignment. Ewan ko na lang kung di ka ma-stroke. Para di ka makapagturo, babasain ko ng chok. Baliktad ah. Babasain. Pero kidding aside, isa lang naman ang dahilan kung ba't natanggal to sa eskwelahan. Maselan kasi mag-lesson to, kaya kinasuhan siya. Habang nagtuturo ng pubic hair, nakalabas bulbul niya. Nakakadiri ka, porket mga elementarya, wala pang ganon. Sasabihin niya sa room, sa mga wala pang bulbul dyan, class, ganito yon. Kung di mo ako kinupal sa GC, di ko babastusin yung profession mo. At wala akong pake kung magalit sa akin mga guro. Ang plano ko lang, pag di ka nag-boom sa battle rap, di ka na makakabalik sa pagtuturo. Oo, inaral lang guro. Sa'yo ay lesson yan. Ito'y planado ko lahat na parang lesson plan. Di ba? Galit na lang ang nasa puso ko, buddy. Kaya pasensya na kung pati ikaw, pinaplastic ko, Tonsi. May gusto kasi akong patunayan, pare. Sinabihan kasi akong mahina nung Da Vinci, kaya pag nag-champion ako dito, sasampalin ko siya ng trophy.
Balik tayo dito, seryoso. 30 ka na, nakakadiri ka pa din. Nakita nyo ba yung mga post nito sa FB? Meron doon ang caption, i-scroll mo na. Sabay duduraan niya ng sago yung cellphone niya. Marami siyang bidyong kababuyan. Yung isa ron, nangungulangot siya, tapos ipapahid niya sa ulam. Tapos sasabihin mo, wala kang time magsulat. Pero may time ka mag-video ng ganun, nakakatakot. Ang lakas pa ng trip mo na mamahid ka ng kulangot. Kaya di ka nagkaka-girlfriend kasi bobo ka. Huling minitap mong babae, hinold up mo pa, ayan o. Dinala niya sa liblib. Sabay bunot ng baril tong si tanga. Tapos tinutukan niya sa ulo, tayo na. Wag ka masyado, at ito ang last. Wag ka masyadong magpa-high class, pare koy. Salamat sa mga turo. High class, ako na mag-advance, pare, sa finals. Fine. Massive Rap Battle League nandito ngayon sa Kainta Gate 2 Semifinals Tayaan Dangal Massive mag-ingay! Ang boto ng Horado 3-2 makakalaban ni Good Kid sa finals. Mag-ingay para kay Ethan! Judges, man. Paliwanag nyo yan, dikit yan. Shout kay Lennox. Shoutout sa mga tropa ko, Taho Kids. Sa lahat ng nakakakilala sa akin, sumusuporta sa akin sa kabarangay ko. Jem Lopez, Pamoso. Thank you. Shoutout sa mga buliling ginagagay. Nabahan ako. Yun, Kenji, syempre wala tayong bias dito kasi tournament to. So, bale, kung mapapansin, para silang may bars tsaka comedy, pero dahil tournament to, dapat mas maging okay yung judging. So, mahirap yung battle na yun ha. Round 1, binubutas ni Ichad si Lennox, yung bodega bars, yung mga haymakers doon. Malakas yung jokes ni Lennox at may punches din. Kaso nga, yun nabutasan ng first round ni Kuya Chad, tsaka nag-stumble si Lennox. So, slight edge kay Chad. Round 2, dito na naging effective yung jokes ni Lennox. Malakas yung effective approach ni Kuya Chad, pero naging seryoso yung sinasabi ni Lennox na pag ako nagkampiyon, Joker magkakampiyon. Parang nakuha niya ako doon na naging persuasive siya. Round 3, malakas sila pareho. Kaso, lakas ng punches ni Chad, goods din yung ender niya. One mistake yung nangyari kay Lennox, yung nagdumi yung performance niya doon sa bandang gitna. Ganda din ang sulat niya, pero kung susuriin, mas pang tournament lang talaga o nagkataon lang na mas maganda yung material ni Chad kaysa sa kanya. So, 2-1. So, yun, 2-1 para kay Chad. Okay na. Legit TV, subscribe kayo. Pati sa Facebook page, follow kayo. So yun, battle, Ichad versus Linux. Tama na, Linux. Binoto ko si Ichad. The reason why, because tinanong ko si Tonsi kung tournament yung battle. So tournament yung battle. Mas effective yung mga pinakita ni Ichad. Round 1 tsaka round 3. Yung round 2 kay Lennox yun, mas malinaw. So yun, GTV. Yun, Hypoplastic. Binoto ko si Lennox. Round 1, ayun ang yung syempre kukunin nila yung dapat pinaka-deciding makuha nila yung pinakauna. Ang ginawang style ni Ichad, binirake down niya agad yung style ni Lennox, no, na ganun nga. Pero nakonbinsi ako ni Lennox na kung bakit nga ganun niya na generic daw, no. Pero ginawa kasi ni Lennox na parang make sense pa rin, di ba, na parang paano mo masabing generic kung lahat ng baon ko ay para sa'yo ngayon, na siya yung kalaban niya ngayon, di ba? Diba, parang nabawi ni Lennox yun dahil sa parang, kasi Ichad na sana ako eh. Dahil ang lakas ng ginawa ni Ichad ng round 1 dahil sabi ko body bag si Lennox doon dahil sa ginawa niya. Dahil alam na natin gagawin ni Lennox eh. Pero yung parang na-predict din ni Lennox na ganun yung i-angle sa kanya pero binalik niya kagad. Kaya Lennox ako doon. Round 2, lamang si Lennox para sa akin sa punchlines. Lamang si Lennox sa akin sa punchlines. Pero, ayun yung pinakadikit na round nila para sa akin, yung round 2. Pero binigay ko pa rin siya kay Lennox kasi parang sila nag-stumble. Pero yung round 2 nila yung pinakadikit. Binase ko na lang siya sa punchline. Pero yung round 3, isa rin sa pinakadikit nila. Lamang si Lennox para sa akin yung sa punchline. Pero
lumaylay kasi si Lennox nung nung ender niya eh. Hindi katulad ni Ichad na parang yung ender niya maayos pa nung mas lamang si Lennox ng round 3 sa punchline pero yung sa ender mas lamang sa akin si Ichad, napaka-importante nun kaya pero 1-2 kay Lennox tapos 3 kay Ichad. Yun lang. Pares ko tropa yan, pares. Yo, hello, Oni. So, binoto ko dito sa laban na to si Ichad. So, para sa akin, ang nangyari, syempre tournament to. Alam ko pareho silang medyo hindi maganda yung performance nila pero pinakita nila yung the best nila. So, ang nangyari para sa akin sa round 1, sobrang effective ng strategy ni Ichad dun sa ginawa niya kung saan pinili niya mauna. Tapos, breakdown niya agad yung style ni Lennox. Tapos, so dahil doon, para sa akin, nung bumanat na si Lennox, yung kalahati ng rounds niya or 1/4 ng rounds niya, nabaliwala. Pero maganda pa rin yung ender ni Lennox. Pero para sa akin, ang dami nasayang ng linya. So, ang nangyari round 1 kay Ichad. So, sa round 2, para sa akin yun yung pinakamahinang round ni Ichad, pero yun din yung may parang pinaka-dragging na concept ng pagka-construct din ng round ni Lennox. So, tinabla ko yun. Tapos pagdating ng round 3, maganda yung hangarin sana ng ginawa ni Lennox doon. Tapos yun yung sinabi niya kay Da Vinci. Sayang lang kasi kung mas nag-focus siya kay Ichad lalo, siguro nabigay ko pa sa kanya yun. Tapos si Ichad, stable lang yung momentum ng round niya. And para sa akin, panalo si Ichad doon sa laban na yun. Round 1 and round 3. Yun lang. Hi. Yun, Black. Sa akin, boto ko si Lennox. Parehong maganda yung mga banat nila. Round 1 nakuha sa magandang ginawa ni Chad na dineclare niya na kumbaga tinanggalan niya ng maraming angles na pwedeng gamitin sa kanya. Pero hindi rin siya ganun ka nagmatter kasi preparado pa rin eh. Nandun pa rin yung pinaka mastery nila sa paggawa kaya pero Ichad ang round 1 Ichad talaga malakas yung ginawa niya. Napakaganda na strategy na. Pero nung round 2 sa round 3 kasi kinain na ng syempre jokes. Tsaka tournament kasi so napaka-importante ng bars pero napaka-importante din ng epekto sa crowd, kung ano yung nangyayari sa crowd at kung ano yung epekto nila at napakalakas ng hatak ni Lennox pagdating sa crowd sa akin. Pero ay napakaganda ng laban, pareho, congrats.